Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Huwebes. Ano po kaya ang makikita natin for today dito sa araw ng Huwebes? Okay, tingnan po natin ano. Gusto ko lang din pong silipin sana kung papayag kayo kung ano po ang iniisip ng taong to or ano po yung tumatakbo sa isip niya lately, no? Gusto ko pong tingnan kung this is not parang yung kung ano yung makikita ko, but technically gusto ko pong talagang tingnan ano ang tumatakbo sa isip niya lately, isip ng person mo, ng person na iniisip mo. Ano tumatakbo sa isip ng person mo nitong mga nakahuling araw? Sorry. Okay. So, ayan po. Gusto ko pong tingnan ngayon, ano? Ano ang tumatakbo sa isip ng person mo nitong mga huling araw? So, tingnan na po natin. Kuha lang po ako dito ng ilan, ano? Because I want to use the Love Oracle. 1, 2, 3, 4, and 5. Because ito, intro lang po ito. I want to use the Love Oracle. Sorry po, nauubo ko. Ini-insensuhan ko po kasi kayo. So, ang iniisip ng taong ito ngayon ay head over heart, no? Parang naiisip niya po kayo, namimiss niya po kayo, but mas ginagamit niya na lang po muna yung utak niya over po dito sa puso niya, no? Kasi, to be honest with you, parang itong taong to ay hirap tumanggap ng kanyang saloobin, no? Ang iniisip po ng person na to is to panindigan kung ano po yung parang nandyan na yan, na-booking mo na rin siya and everything. Parang iniisip na lang po niya somehow na panindigan yung mga bagay-bagay. Avoiding conflicts. Gusto niya muna pong manahimik, no? For most of you, gusto niyang manahimik. Gusto niya munang walang gulo sa isip niya ngayon, pero gumugulo ka po sa isip ng taong to sa ngayon. Maybe may iniisip po ito sa iyong sitwasyon or may mga bagay po siyang hindi matanggap sa sarili niya, ano yung nangyayari, no? Ang pwede rin po kasi isa sa mga iniisip ng person nyo is hindi niya din daw maintindihan ano ang nangyari sa inyo. Ano ba talaga yung pinagsimulan? Bakit kayo naging ganito? Because you used to be a happy person and couple naman, ano? Pero sinasabi ko po, siya po ang may naging problema at hindi po kasi ikaw. Sa totoo lang, iniisip niya rin po na pinaglaban mo rin daw siya, sumagad ka na rin daw. Parang iniisip po ng person mo, if you are truly, parang nagmo-move on ka na daw ba talaga? Talagang tapos na rin daw ba talaga ang tungkol sa inyong dalawa? Kaya feeling niya po ngayon, nagmo-move on siya with Chabilitang Palaka. Tinatry niya po talagang maging maayos sila kasi ang feeling po ng taong ito ay wala ka na, no? Ang feeling po ng taong to na give up na ang samahan nyo, na naging over na rin yung sitwasyon nyo. Well, in fact, hindi naman po, parang ang ginagawa niya, wala na lang siyang choice kay Chabilitang Palaka. Iniisip niya na si Chabilitang Palaka yung nandyan, si Chabilitang Palaka yung lumaban for him, parang si Chabilitang Palaka yung nandyan sa kanya ngayon, so might as well pagtiisan niya na lang muna tong si Chabilitang Palaka. Difficult decision. Pwedeng may mga times na naguluhan tong person nyo if your person is choosing between you and Chabilitang Palaka, but
kumbaga si Chabelitang Palaka, nung una game na game, payag na payag po si Chabelitang Palaka. Kahit ilan pa kayo, talagang pinakita niya po dito na okay lang sa kanya yung sitwasyon. Masaya siya kahit natanggap niya itong guy na to. Samantalang kayo, iniisip nung, syempre, sino ba naman ang gustong pumayag sa ganyan, di ba? So, itong si guy nyo, parang doon na lang siya kay Chabelitang Palaka kasi na parang napatunayan niya daw na kahit ilan, kahit daw ilan, pa tatanggapin pa rin siya ni Chabelitang Palaka, no? Yun yung sa kanya yung pinaglaban siya, ga. Sira ulo din to, no? Parang kung sino yung pumayag na nandyan, kahit na ano yung sitwasyon niya, hindi siya dinemandan ng kung ano-ano, hindi nagdemand sa kanya, parang ang ano niya is okay lang daw. Yan, no? Yan, no? Oh. Si Chabelitang Palaka daw is just calm, no? Parang nung una kasi pumpayag si Chabelita na ilan, kahit ilan pa ang girlfriend nito, okay lang sa kanya. Ang importante sa kanya na pinupuntahan siya at nag-e-enjoy sila. At pag magkasama sila, hindi ito ini-stress si Chabelitang Palaka na mamili ka. Si Chabelitang Palaka ang kapal, no? Parang okay lang sa kanya kahit na ilan kayo. Ang importante lang daw sa kanya, may time para sa kanya. Eh di dapat nag-asawa si Chabelitang Palaka ng Muslim. Sira ulo to. There you go. Sudden awareness maybe. Etong si Chabelitang Palaka. So yung feeling niya na si Chabelitang Palaka yung naging yung tatanggap sa kanya whatever happens. Ano? Kaya itong guy na to, kahit na naiisip ka pa, kahit na hindi ka pa rin minsan taga pumapasok ka sa isip ng person mo, pero parang pinapanindigan na lang niya kung ano yung meron siya sa ngayon, no? Wow, ikaw pa yung sinisisi niya na naghiwalay kayo dahil sa'yo, na hindi mo siya pinaglaban at talagang wala kang ginawa kung hindi i-give up lang siya. Of course, sinong matinong tao o matinong babae ang papayag sa ganong sitwasyon? Ginawa mo lang po kung ano yung tingin mo na tama at may delikadesa, no? Si Chabelitang Palaka kasi parang wala. Pero ngayon, may home conflict sila, pero ang sinasabi ni Chabelita, parang nilalabanan niya pa na okay lang yan, kahit na feeling niya daw, iniisip ka pa, yan, minsan nag-aaway sila, pero ngayon iniba niya talaga yung tactics na naman niya, no? Na parang ang lumalabas ay hinahayaan na lang niya basta nasa kanya lagi. So, iniisip ng person mo, sige na lang muna, chill lang muna, at go with the flow lang ang person mo. So, ang tumatakbo sa isip ng person mo itong mga huling araw ay halos wala. He is just going with the flow, no? Ine-enjoy niya lang kung ano yung binibigay sa kanya, nagchapilitang Palaka. Yan, no? Oh. Tsaka may hawak din sa kanya to si Chabelitang Palaka, no? Parang meron din pang blackmail sa kanya, eh. May legal complications, eh. Lack of initiatives. So, walang ginagawa yung person mo ngayon to reach out to you. For some of you, walang ginagawa because tinatry nila na, alam mo yon, tinatry nila na, sige, kung ito na ngayon ang nandito, di ito muna. Parang ganyan, ano? So, parang ikaw yung nahiwalayan ng feeling mo, siya yung pinili, no? Pinili siya over you. This is just because may delikadesa ka at siya ay wala, no? Gugustuhin mo ba na ganitong klaseng buhay din ang mapuntahan mo, no? Okay, siya yung pinili, nasa kanya, pero hindi rin naman magiging matagal to. I mean, lalabas din at lalabas ang tunay na kulay nito. Papalitan ka lang din ito. Magkakaroon pa siya ng isa pang kabit. Bukod kay Chabelitang Palaka, meaning na kabit is ibang ka-relationship bukod sa ka-relationship mo ngayon, no? So, kung siya man yung pinili, hayaan mo siya because there will also come a time
na pagpapalit din siya or dadagdagan kasi itong person na to hindi sanay ng isa lang, ano? So dadagdagan pa rin niya yung mga nawala sa kanya, meaning yung supply niya. May pagka-narcissist ang taong to, hindi pwedeng konti yung girlfriend nito. Dapat lagi siyang may options, no? Yan, ngayon, etong si Chabinitang Palaka ay parang lumalabas na yung liig sa, yung dila sa kakatrabaho or kakagawa ng paraan para maging, alam mo yun, magkaroon sila ng pangluho. Oh my God. Yan yung buhay nila. Yung hard work na sinasabi dito is gumagawa ng iba't ibang klase ng diskarte para lang po, ayan o, para lang maging, may pangluho sila, maging masaya sila. But the truth is, hindi rin naman po sila magiging happy. Kasi ang buhay nila ay ganyan at ganyan at ganyan lang. Ay, nako. Yan, no? Oh. Yan, no? Oh. Parang wala na siyang matinong ginawa. Kung hindi, yan ang aanuhin niya, no? Panay ganyan. Panay ganyan na lang ang buhay niya. Ay, nako. Ay, nako, anak, gising ka, ha? Huwag kang malungkot because hindi ganitong klaseng tao ang para sa'yo. No? God wants you to love a person who will love you back unconditionally. Okay? Huwag kang malungkot. Kung tumatakbo man sa isip niya itong mga huling araw ay, alam mo yon, ay mag-go with the flow, hayaan mo siya. No? Hayaan mo lang siya. But I promise you and I guarantee you that there will come a time that you will understand kung ano ang nangyari sa buhay mo. Kaya wag kang malulungkot, no? Maybe for now, hindi mo maintindihan because ang sakit-sakit for you. But there will come a time, anak, na magiging maayos ang pakiramdam mo. Kapatid, kapit ka lang, okay? Kapit ka lang. Soon you will understand why. Bibigyan ko to ng continuation tonight, no? Titingnan ko bakit ganito na parang nag-go with the flow lang siya. I think parang nawalan din to ng saysay. Kung sino yung nandyan, yun na muna, no? Kung sino nandyan, yan na muna. Okay? So, sige, this is your first reading for today. Huwag kayong mabitin. I will be back later. Titingnan ko ang continuation nito kung ano yung nasa isip at tumatakbo sa kanya sa huling araw, part 2. Okay? So, this is just part 1 of the of your reading for today. Okay? So, maraming salamat po. Thank you so much for always waiting for my uploads. To all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. May God bless you all. Stay positive. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Alam nyo po, lagi niya po tayong ililigtas sa anumang kahapahamakan, no? So, in Jesus' name, no? Huwag ka pong ang panghihinaan ng loob. Kapit ka lang po sa faith mo kay God. Okay? So, for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Yan lang po ang aking official and legit FB account. Baka pwede nyo na rin po akong i-follow. Kindly click the follow po sa Lady Lee Elena. Baka pwede nyo pong puntahan yung Facebook ko po para naman po yung
profile ko. Paki-follow nyo naman po para magkaroon po ako ng mga followers. Because right now, I only have 836, if I'm not mistaken, na followers, no. Sana po lahat kayo na nakasubscribe dito po sa akin, paki-follow nyo naman po yung aking FB account, Lady Lee Elena. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Paki-click nyo lang po yung Lady Lee Elena. Yun po, makikita nyo po yung aking pangalan, ano. So, maraming salamat po sa inyo. May God bless you all. Stay positive. I love you all from the bottom of my heart. Bye!